intentions are good, but you've crossed the line, Dr. Santos. At dahil dyan, Dr. Tanyag and Dr. Enriquez will now be handling this. You are off the case. Si Roman po ito? Tatay ni Sheba? Pwede po ba tayong magkita bukas ng tanghali? Dok, bakit po kayo nandito? Nasaan po si Dr. Santos? Ako na kasi nakasign yung doktor, hindi na si Dr. Santos. Para sa operasyon ni Sheba, ayokong makipagkita sa kanya, Doktora. Ayoko na magpa-opera! Hayaan niyo na ako mamatay! Your father loves you no matter what. Okay ka lang ba? Pinag-alala mo naman kami. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, hindi ka naman sumasagot. Okay ka lang ba? Michael! I just told her what she wanted to hear. Para lang kumalma siya. In reality, there are parents out there who don't really care about their children. Kung ayaw man sa'yo ng tatay mo, Dr. Santos, kawalan niya yun. Hello, Annalyn? Ba't po kayo napatawag? Kasama ko yung ninang Diyosa mo. Dito, Michael mo kasi biglang sumakit yung tiyan, tapos nagsusuka. Nasaan ka? Nandito lang po kasi may lobby, kasama ko po si Dr. Tanyag. Anak, pwede ba kitang puntahan dyan? Para makilala ko na rin si Dr. Tanyag. Sige po, Nay. Mare, bahala ka na muna kay Michael, ha? Puntahan ko lang si Annalyn sandali, Babalik ako kagad. Sige po, Salamat, ingat po. Sorry, Dok. Tumawag po kasi si Nanay, Pupunta daw po siya dito. Gusto ko daw po sana niya makita. Okay lang po ba? Oh, sure. Para makilala ko na rin yung nanay mo. Hey, Dad. Padating na daw si Mom. Sabi niya mag-meet na lang daw kayo sa office mo. Okay. I'm sorry, Dr. Santos. Pakisabi na lang sa mom mo na next time ko na lang siya i-meet. Okay po, Doc. Pati ba naman sa dad ko, nagdadrama ka? Kaya siguro hindi ka natanggal kasi iniyakan mo siya, no? Hindi ako natanggal dahil sadyang mabait yung daddy mo. Malas mo, hindi ka nagmalas sa kanya. Annalyn! Nay! Oh! Nasaan na si Doc Tanyag? Ay, naku, sayang na hindi niyo po naabutan. Paparating daw po kasi yung asawa niya ata eh. Next time na lang daw po kayo mag-meet. Sayang naman. Bakit kaya ganun? Palagi na lang kami hindi nagkikita. Sayang. Ay, si Tito Michael po. Ay, nandoon. Halika, puntahan natin. Nagkaroon daw po kayo ng mild gastroenteritis. Pero inumin niyo lang po yung nareseta po sa inyong gamot. Tapos gagaling na po kayo agad. Gastroenteritis? Ano ibig sabihin nun na? Pamamaga po ng bituka at sikmura dahil po sa bacterial toxins or viral infection. Pero most likely po dahil sa food poisoning. Siguro sa metsado ko nakuha yun yung kinain ko. Tagal na kasi ref yun eh. Oh, ngayon alam mo na ha. Next time kasi kapag nagugutom ka, pupunta ka lang sa bahay nila. Ako sigurado ako laging may pagkain doon. Oo naman, Michael. Palaging may pagkain dun sa bahay para sa'yo, ha? Salamat, Lynette. Oo naman. Sigurado kapag nakatikim ako ng luto mo, gagaling ako agad. Lynette! Hello, Doktora Annalyn. Michael, ano ginagawa mo dito? Ay, kasi, ma'am, O, teka muna. Samahan mo muna ako sa opisina ng asawa ko. Please, please. Halika na, sumunod ka na, bilis. Naku, sandali, antayin niyo ako, ha? Sandali lang, ha? Sandali. Ma'am! Sandali! Ay. Salamat, Lynette. Pakipatong na lang dyan. Pasuyo naman, pabili naman ako ng coffee sa baba. Yung usual order ko. Naku, ma'am, pasensya na po, kasi po, inantay na po ako ng mga kasama ko. Naku, sige na. Sandali lang ito. Sige ho, i-text ko na lang po sila. Sige, salamat. Lynette, sige, okay na ako. Po? Sige, iwan mo na ako. Yung kape niyo po, ma'am. Hindi, sige na, iwan mo na ako! Umalis ka na! Opo.
Magkano ka nito? You were not supposed to see that. Answer my question. Bakit may petition for annulment ka sa desk mo? Really, Moira? You still don't know the answer to that? Ganun na lang kadali yun? After 20 years of marriage? It's that simple. Hindi ko kayang tanggapin yan. It is not that simple for me! Kahit napunitin mo pa yan, marami akong kopya niyan. And please, huwag ka magwawala dito sa office ko. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik habang hinihiwalayan akong patago ng asawa ko? May iba ka, no? May babae ka kaya mo ako hinihiwalayan? Sabihin mo sa akin, may babae ka ba? Walang pupuntahan tong usapan natin kung hindi ka titigil sa kakasigaw. Answer my damn question, Robert! May iba ka ba? May kabit ka ba? Tell me, sinong babae mo? Tell me, sinong babae mo? Are you two fighting again? We're just having an animated conversation. Nothing out of the ordinary. Really? Sobrang animated ba na may ganito? Huwag mo kami isipin, anak. We're okay. Anong kailangan mo? Well, I want to treat you two sana to dinner. It's something that I haven't done since I became a doctor. Kaya lang, mas gusto niya atang magkaroon ng animated discussion. I'm okay, anak. If it's okay with your mom. No, of course it's fine with me. Then I'll meet you at the lobby. May bibilin na ako dito sa hospital. Kanina ka pa ba sa labas? Hindi naman. I actually saw Annaline's mom eavesdropping on you and Dad. Pinalis ko nga, sobrang chismosa kasi. Is everything okay? Yeah, of course, everything's fine. It's okay, Mom. Alam ko ibig sabihin ng animated discussion. O, Lynette, kamusta si Michael? Ayun, nakatulog na rin. Ay, salamat. Pero alam mo, ha? Yung Moira, ang dami-daming bit-bit na donut, hindi man lang nag-alok kahit isa sa nanay mo sa mata talaga ng ugali mo. Hayaan mo po, Nay. Kapag kumita na po ako ng malaki, papatigilin na po kita dyan. Tapos, mag-aaral ka na po ulit. Alam nyo, kahit naman ganun si Ma'am Moira, may kabaitan naman yung taong yun. Tsaka isa pa, naaawa nga ako sa kanya dahil hindi sila magkasundo ng asawa niya. Karma niya yun. Masama kasi ugali niya. Karma agad? Naku, alam nyo, hindi talaga ibig sabihin porket mayaman ka, porket marami kang pera, magiging maayos yung buhay mo. Alam mo anak, mabuti na lang tayo kapag nag-aaway tayong dalawa, hanggang tampungan lang. Hindi katulad ni Ma'am Moira at saka ni Dr. Tanyag. Kung mag-away, may sigawan, kakatakot. Hindi ko na nga nakuha yung balabal ko kasi nga natakot ako baka mamaya madamay pa ako dun sa away nila. Kaya ako, pagyaman ko, bibili ako ng maraming donut kasi papamigay ko. We should do this more often.
Kahit treat ko pa kayo every time. Mababa lang ang allowance ng mga first-year residents. Mauubos ang pera mo. I don't mind. I'll depend to my life savings. Makasama ko lang kayong dalawa. Oh, wait lang I'll check on the reservation. Sige. Our daughter wants us to be together. She wants us to remain a family. Robert, si Zoe lang ang mahihirapan dyan sa pinaplano mo. Please stop using our daughter. She's already a doctor in her 20s. She can handle our annulment. Pero ayoko sirain ang gabi niya. I'll just tell her some other time. Para lumabas ka na naman na bida sa mata ng anak natin? No. I get to decide when I'm going to tell Zoe na hihiwalay na ako ng daddy niya. Bahala ka. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Are you seeing another woman? Wala, Moira. Wala akong ibang babae. Matagal nang isang babae lang ang minamahal ko. Si Zoe. Excuse me, I have to go to the restroom. Oh, Michael, huwag ka nang bumangon, ha? Kamusta pakiramdam mo? Medyo okay na naman. Si Annalyn, si Josa. Pinauwi ko na sila. Kasi si Josa maaga pa sa palengke bukas. Tapos si Annalyn, meron din duty. Alam mo, Michael, matulog ka pa. Kasi kailangan niya ng katawan mo eh. Lynette, salamat ha. Salamat sa pag-alaga mo sa akin. Oo naman. Sige na, matulog ka na. Dinagdagan ko na yan ha. Baka kailanganin nyo pa panggastos. Balitaan mo ako sa nangyari sa'yo. Kasama ko kasi yung kaibigan ko kanina, nag-almusal kami. Siyempre, naikwento ko na meron akong anak-anaka na ubod ng talino at saka super genius. May-ari siya ng eskwelahan. Gusto niyang bigyan ng scholarship si Annalyn. Pinili ko kayo. Kayo ni Annalyn. Kung tutusin niyo, hinahanap ko pa nga kayo eh. Pamilya na turing ko sa inyo ni Annalyn. Ngayon ko lang naramdaman na mag-isa lang ako. Lynette, hindi ka nag-iisa. Halos 20 years mula nung iniwan ka niya, Lynette. Pero kung hanggang ngayon may nararamdaman ka pa sa kanya, sabihin mo na sa akin. Michael. Ayoko na siyang maalala, Michael. Kung pwede ko lang pilitin ng puso ko na ikaw na lang ang mahalin ko. Kamusta na siya? Okay naman na siya. Pinakausap na din siya sa psychiatrist for counseling. Ba't di mo lapitan? Baka galit pa rin siya sa akin eh. Di yan galit sa'yo. Sige na, lapitan mo na. Makakatulong sa kanya yan. Sheba. Pitok. Sheba,
Sorry sa nangyari kahapon na. Naku, Dok. Ako nga po dapat yung mag-sorry sa'yo eh. Pasensya na po, Dok, ha. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko kahapon. Pero tama po kayo, Dok. May chance pa po kami ng tatay ko. Kaya itutuloy ko na po yung pagpapa-opera ko. Magpapagaling po ako para mahanap at makita ko ulit yung tatay ko. Total, sabi mo naman po, di ba? Baka hindi pa lang siya ready ngayon na harapin ako. Sige, Dok. Mauuna na muna po ako, ha? Nurse. Sige po. Dok Antonio, toxic ka po ba ngayon? Hindi naman. Bakit? Pwede niyo po ba akong samahan? Mang Raman! Mang Raman! Ikaw? Ano ginagawa mo dito? Gusto ko lang po sana kayo makausap tungkol kay Sheba. Sir, malapit ang opera ng anak niyo. Mas makakatulong po sa kanya kung kakausapin niyo siya bagong operation para magbigay ng moral support. Ayoko ngang magpakita sa kanya. Pwede ba? Huwag niyo akong istorbohin. May mga kailangan pa akong gawin na mas importante. Napaka-selfish nyo naman. Munti ka na nga pong hindi magpa-opera yung anak ninyo eh. Tapos sarili mo pa rin iniisip mo? Buong buhay niya, hindi niyo po siya sinipot. Tapos ngayon na munti ka siya magpakamatay, wala ka pa rin pakialam sa kanya? Annalyn, we've said our piece. Mabuti pa bumalik tayo sa ospital. At alam niyo po kung ano yung masakit? Yung kahit ganyan yung ugali ninyo, umaasa pa rin yung anak ninyo na babalikan niyo siya. Na makakasama niya pa rin kayo. Huwag mo nga akong sinisigawan. Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Itutuloy ko reklamo ko sa'yo. Ipatatanggal kita sa ospital niyo. Eh di patanggal niyo po ako. Pero kahit gawin niyo po yun, hindi niyo mababago yung katotohanan na wala kang kwentang tatay. Nakakarami ka na niyan, ah. Okay ka naman siguro, no? Paano naman ako magiging okay? Sobrang nakakainis yung tatay ni Sheba. Wala talagang paki sa anak niya. Sobrang kang affected sa pasyente mo, no? Naalala ko kasi yung tatay ko dun kay Sheba. Kaya naintindihan ko yung nakaramdaman ni Sheba eh. Dr. Santos, you're in big trouble. Nandito yung tatay ni Miss Soriano. Irereklamo ka daw sa medical director natin. Ha? Ano na naman bang kasing ginawa mo, ha? Doc Prado, kinausap lang siya ni Dr. Santos para puntahan ang anak niya nakaschedule for OR. Eh, ba't galit na galit to nakausap ko? Tsaka, Dr. Antonio, huwag mo kasing kinukonsinti itong batang to. Whatever she does outside the hospital, dala-dala mo yung pangalan ng Apex. Ikaw, pati ikaw, baka gusto mong madamay. Pasok mo, sir. Please, take a seat. Thank you. Dr. Santos is a new doctor. Marami pang kailangan matutunan. But I assure you, sir, sa lahat ng ginagawa niya, she only has the best interest of her patients in mind. Totoo bang nagwala ang anak ko ng isang araw, Dok?
May nakakuha ng video. Sheba, mamaya na yung operation mo, ha? Relax ka lang, ha? Sheba, kumusta ka na? Ready ka na ba para mamaya? Ito nga, medyo ko kinakabahan ako, Dok, eh. Kaya mo yan. Pinuntahan mo yung tatay ko, no? Kala ko kasi, magbabago ko pa yung isip niya eh. Sorry ah. Dok, huwag kang mag-sorry. Kahit wala si tatay, itutuloy ko yung operasyon ko. Kasi tama ka naman, Dok, eh. Kung gusto ko na magka-chance na magkita ulit kami ni tatay, dapat magpa-opera ako. Promise ko sa'yo, tapos ng operasyon mo, tapos okay ka na, pupuntahan natin yung tatay mo. Sasamahan kita. Sige, Dok, ah. Dr. Santos. Mang Roman? Tay? Anak? Pasensya na ka na, anak, sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo, ha? Naduwag ako eh. Natakot ako na muli kang harapin dahil basta ko na lang kayo iniwan ng nanay. At alam ko, hindi madali. Hello, friend. I'll take the day off today. Ikaw na muna bahala doon sa isang kliyente. Sir, akala ko ba papasok kayo ngayon? Masama pa ba ang pakiramdam niyo? Okay na naman ako. Gusto ko lang magpahinga. Sige po, sir. Kami na po ang bahala dito. Salamat, ah. You really are the embodiment of the Machiavellian saying that the end justifies the means. Inaway mo yung tatay ng pasyente mo, pero in the end, pinuntahan pa rin niya. Maswerte ka, Dr. Santos, at hindi siya nagsampa ng kaso against you. Maswerte po si Sheba kasi nakasama niya na po yung tatay niya. Sana all po na, Doc. Hindi ka ba talaga hinanap ng tatay mo? Hindi ko po alam, hindi po siguro. May ibang pamilya na rin po kasi yun bago niya po nakilala si nanay. Baka naman hinahanap ka ng tatay mo, hindi mo lang alam. Malay mo, pwede pa palang mabuo yung pamilya niya. Sobrang sarap magkaroon ng tatay. Di ba nga sabi mo sa akin, huwag akong mawawalan ng pag-asa? Kaya yun din ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magkikita rin kayo ng tatay mo. Annalyn! Ano na naman yun, Zoe? Ano ba? Napanood daw yung video mo kasama si patient Soriano. Tatay mo daw siya. Andito sa ospital yung tatay ko?
Lynette, favor naman baka pwede kang bumili nung paborito kong wine. Ma'am, magpapaparty po kayo? No. I'm going to drink myself to death. Lynette. I'm a doctor because I deserve to be a doctor. Ang sabihin mo, totoong cheater ka? Sa'yo nang galing yung leakage? Tumahimik ka! Bakit mo sinampal yung anak ko, Dr. Santos? You better give me a damn good reason bakit hindi kita i-fire right here, right now.